Dawit na naman ang pangalan ng ating cute na First Lady na si Lisa Marcos. Naku, dito na naman sa immigration. Alita ng immigration official, bakit nga ba nadadamay si cute na First Lady natin dyan? Sino ba yung mga nag-appoint sa mga official dyan? Di ba Pangulo naman? Bakit kaya? Magbubukingan na kaya? O ito, panoorin natin ang balita. Mas tumitindi ang bangayan sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal sa Bureau of Immigration. Nakalagad na rin si First Lady Liza Araneta Marcos sa alitan. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Habang patuloy na umiinit at lumalalim ang bangayan sa pagitan ni Immigration Chief Joel Anthony Viado at BI Board of Special Inquiry Executive Chairman Gilberto Ripizo, dumarami naman ang nadadamay sa kontrobersiya. Sa katunayan, nakarating na sa tanggapan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang batuhan ng mga aligasyon ng dalawang opisyal. Sa kanyang sulat kay Viado, inakusahan ni Ripizo si Commissioner na sinisiraan siya kay First Lady. Gusto raw ni Viado na sibakin siya bilang hepe ng Board of Special Inquiry at ilipat siya ng ibang departamento. Tinawag pa ni Ripizo si Viado at ang kanyang liderato na holier than thou. Nauna nang inakusahan ni Ripizo si Viado na tinutulugan ang high-profile deportation cases ng ilang controversial Chinese nationals. Alam nyo, tahimik naman yung cute nating First Lady, di ba? Pero bakit laging nadadawit sa anumang mga nakaraan, yung pinsan ba niya yon or kung ano man, sa krimen, pangalan na naman niya, o kahit sa Amerika, hindi lang sa Pinas, kahit sa Amerika, pangalan na naman niya, pero tahimik naman yung cute nating First Lady. Sana all. Tungkol po dyan, sa nangyari, kung may alitan man yung mga immigration official, bakit ang cute nating First Lady Lisa Marcos ang nadawit, hindi si Dunyor? Bakit hindi si Dunyor ang dapat na, siyempre, Pangulo po. Sino ba? Ang tanong kasi dito, sino ba talaga yung Pangulo natin? Bakit yung tahimik dyan? Tahimik naman yun. Tahimik naman yan. Pero di natin alam kung anong pinagagawa niyan. Bakit nadadamay naman? Ano bang kwento niyan? Siyempre, pag may alitan po yung mga opisyal, pag nabanggit yung pangalan niya, ay magkaalaman talaga kung babasahin niyo po yung mga nangyayari, kung anong meron sa immigration. Mahirap na. Immigration? Balita ko, dami pera dyan ah. Ito po, dito po natin, titingnan po natin sa mga comment ng mga netizens, sa mga nakakaalam po tungkol dyan. Kasi ako naman, ay nagulat lang po ako. Tahimik naman yung cute nating First Lady. Bakit damay na naman dito sa alitan ng immigration official na to? Ayon po dito kay Dodog Batoy. Sa kanila na rin lumabas na si Lisa talaga ang may kamay sa mga appointment. Totoo kaya yan? Sabi ni Telma Chavez, ayan, unti-unti nang malalaman ang totoo, God is good. Kasi ganyan, pag nag-aalitan, siyempre, magkabukingan yan. Kung ano yung sikreto, pwede nilang sabihin. Oo. Hindi mapipigilan yung kabila. Maglalabasan ng kanya-kanyang baho yan. Kanya-kanyang baho, ilalabas nila yan. Sabi ni Randy Tisano, wag na magtaka kung kasama dyan si Palaka. Sino Palaka? Pinagsasabi na itong mga ito. Sa mga comment section kasi, lagi nila sinasabi, Palaka, Palaka. May vlogger pa akong napanood, Palaka daw. Sino ba yung Palaka na pinagsasabi nyo? Kasi para sa akin, hindi naman siguro yan yung First Lady natin. Cute nga yun, di ba? Paano maging Palaka? Gabi naman kayo makapalaka. Ayos kayo dyan ha. Sabi ni Salosina, Araneta Romualdez ang nagpapalakad sa Pilipinas. Nako, yan na nga tayo. Yan na nga yung sinasabi ni Senator Amy Marcos. Araneta at Romualdez daw ang nagpapalakad sa Pilipinas, hindi si Dunyor. Kaya pagdating sa mga ganyang problema, hindi si Dunyor ang nadadamay o nadadawit yung pangalan. Kung hindi, eto na, si Araneta. Sabi ni Lorna Partol, the wife is the president, not BBM. Tama nga si Romualdez at Araneta ang namamahala. Tingnan nyo naman. Alam nyo, yung sinasabi ng kapatid ni Dunyor, talagang tatatak po yun sa taong bayan. Kakampi man nila o hindi, tatatak po yun na ang sinasabi, Romualdez at Araneta ang namamahala sa bansa. Sila ang Pangulo. Pangulo o Panggulo? Ako yung nagtatanong lang ha. Ganito lang, thank you. Bye.